Mini vlog ng Family of 5. Grabe, ilang araw nang sunod-sunod ang pag-ulan at ngayon nga lang kami ulit nakalabas ng bahay. And nagulat nga kami na ganito yung sitwasyon dito. Anyways, lumabas nga kami ngayon dahil tumila na yung ulan and para makapamili na rin ng kahit konti. Pero ilang linggo na nga rin kaming inaawitan ng mga bata na to, nagliligalig, ang gusto ay magsipaglaro. Kaya naman ang ginawa ng daddy nila ay sinurprise sila. Sa Bustos lang talaga kami mamimili pero diniretso nga ni daddy sa Baliwag. Hindi na kami nag-SM, medyo pricey kasi doon. Dito na lang kami sa may Unitap nagpunta. Pero bago nga kami makarating doon, grabe yung mga dinaanan namin, ang daming baha. At dahil first time nga rin ni Bella na makarating sa ganitong kalayo, ay kinabahan si daddy. Hindi siya kinabahan dahil sa layo, kinabahan siya dahil doon sa baha. May mga eskrita nga kaming pinasukan pero lumabas din kami kasi nga ang taas ng baha. Akala ko nga uuwi na lang kami talaga pa Bustos pero naghanap pa ng ibang daan si daddy and ito na yung nakita niya. Medyo mataas pa to pero nakapagsapalaran na kami kasi marami nang nasa likuran namin, mahirap nang bumaling. So nandito na nga kami sa Unitap pero nakatulog nga si ate. Ang ginawa ko, pinababa ko muna lahat ng mga gamit at saka ko na lang siya binuhat. Nagtataka nga si Kuya Jacob kung bakit nandito kami pero hindi pa rin sinasabi ni daddy. Nauna na nga silang mag-aama dyan tapos nahuli na kami ni Esang, wala pa kasi talaga siya sa wisyo pero kalaunan ay napilit ko rin na maglakad na siya. Yung nasa loob na nga kami at sasakay na kami sa may escalator ay natawa kami ni daddy kasi nga sa tagal namin hindi na pumapasyal ay nakalimutan na niya kung paano sumakay ng escalator. Hindi si daddy ha, si Esang yung tinutukoy ko. Kaya naman eto, habang nasa escalator kami ay buhat-buhat ko pa siya. Nung nasa second floor na nga kami, akala ko sa bahay lang may ganito, dito din pala ay meron. Nung una nga hindi pa nagsisingkin kay Ate Esang at kay Kuya na maglalaro kami dito. Kasi naman namamalengke yung mga mata nila. Si Kuya yung unang nakakita kaya naman napapatalong pa siya dyan. Si Esang naman hindi niya agad nakita kasi doon siya nakatingin sa mga pangkulay pati na rin doon sa mga clay. At eto na nga nung nakita na ni Esang, ang gusto niya ay pumasok na rin doon. Pero sabi ko nga kay daddy wala kaming dalang mga medyas kasi hindi naman talaga kami prepared na pupunta talaga dito. So imbis na dyan kami bumili sa may mismong palaruan ay pumunta muna kami dito sa may pinaka section ng mga medyas at may mga sale sakto. Yung medyas na para kay Esang ay 5 pesos, yung para kay Kuya ay 10 pesos, tapos yung para sa amin ni daddy ay tig 15 pesos lang kami. So 45 pesos lang yung nagastos namin sa medyas. Sabi nga ni ate nung nagbabayad na kami sa may cashier, life hack daw kami. Naku, kailangan kasi namin yan dahil tatlo tong binubuhay namin. Kung doon kasi kami bibili ng medyas, 20 pesos ang doon sa pangbata, tapos 50 pesos pang matanda, medyo malaki din yung magagastos namin. So in short, sobra pa sa kalahati yung natipid namin doon pa lang sa medyas. So nag-fill up na nga si daddy ng form, tinatanong niya ako kung ilang oras, sabi ko half lang kasi baka naman bumuhos na naman ang ulan, mahihirapan kaming umuwi. At isa pa, iniisip ko nga baka tumaas palalo yung baha. At ito na nga si Johan nung nakapasok na nauna kaming pumasok, hindi na siya pinagmedyas, sinayaan na siyang magsapatos na lang kasi naman kinakarga lang naman namin siya. Sobrang excited niya dyan sa mga bola na yan. Natatawa nga ako na natutuwa sa kanya dyan kasi nga tuwan-tuwa siya sa bola, tapos ang ginagawa niya, binabaon niya yung sarili niya dyan, nagsiswimming siya or nagda-dive siya. Tapos nung ililipat ko nga sana siya, ayan at nga at nagwawala. Kaya naman hinayaan ko na, ayan at tuwan-tuwa na. Naalala ko nung huli naming punta sa playground, hindi pa siya ganyan ka-active, hindi pa siya ganyan kalikot at kagaslaw. Pero ngayon nga, super thankful kami kasi kahit naman napapagod kami kababantay, ay nakikita namin na sobrang nag-i-enjoy siya. Hindi lang siya, pati itong mga kapatid niya. Ayan nga si Ate Esang, hindi yan papahuli sa mga ganyan. Hindi na niya kailangan ng alalay mo, basta magsaslide siya, hahanapin niya kung saan kailangan umakyat. Sobrang adventurous talaga niya. Hindi na kami umalis dito sa may bola ni Johan. Maya-maya nga ay pumasok na rin si daddy dito sa loob. Maya-maya nga ay gustong umakyat dito ni Johan sa slide kaya naman inakyat ko siya at nagulat nga kami na dito pala yung ate at kuya niya. Nakita-kita silang tatlo sa side na to. Pagkatapos naman niya, naglalakad-lakad na si Johan kahit dyan sa may bola. Actually, hindi nga siya lumalakad, parang nilalangoy nga niya. Hanggang sa nakarating siya dyan sa may trampoline kaya naman inakyat ko siya dyan. Sakto nga at walang naglalarong bata. Ihinahagis nga niya yung mga bola palabas. Ang hindi niya alam, yung mami niya pinagtitripan siya at hinahagis ulit yung bola paloob. Maya-maya nga isumama sa kanya si kuya pero hindi rin naman niya nakatagal dahil parang may kitikiti rin yan. At eto nga yung daddy nila na para bang nagsasunbathing sa maulan na panahon. Esang! Maya nga sabi ni daddy mag-slide naman daw kami, isama ko daw si Johan. Kaya naman na yun, binuhat ko at mag-slide na sana kami pero nakita kami ni Esang. Pero habang ine-edit ko nga yung video na to, natawa ko kasi yung itsura ni Esang dito habang kasakay sa may banana boat na mag-isa lang siya na inuugoy niya. Sobrang lakas ng loob. At ayan nga, mag-slide na sana kami pero nga inintay pa namin siya. Medyo mababa lang yung slide dito pero pwede na kasi nag-enjoy naman yung mga bata. Dahil nahihirapan nga siyang umakyat sa dami ng bola, ang sabi ko kay kuya ay sunduin mo na si Esang pero ito naman ang ginawa, nag-slide pa bago sumunod.
mundo. Nagwawala na nga yung isa. Nung nakapag-slide na nga kami dito ng mga bata, ang sabi ko naman kay daddy, siya naman yung mag-sub dahil pagod na nga ako. Kaya naman ayan, siya ang nakiswimming sa bola. Ang sabi niya kasi kaya siya nakahiga doon. Nire-reserve nga niya yung energy niya para paglabas namin baka may umiyak. Eto nga mga mare, paglingon ko nga dun sa may gilid, nakita ko nga si ate itinatry mag-isa yung obstacles. Obstacle course? O kung ano man yung tawag dyan. Na para bang walang kinatatakutan talaga. Sa totoo lang, laging sulit na sulit yung bayad namin kapag pumapasok kami sa mga ganito. Kasi nga tatlo yung bata namin, tapos lahat sila gustong-gusto na nag-e-enjoy dito. As in, ine-explore talaga nila lahat. Katulad ngayon, first time nila dito, itinry nila lahat, pati na rin yung wall climbing dun sa kabilang side. After nga niya, nung time na namin para lumabas, akala nga namin may iiyak. Pero nagulat nga si daddy yung in-reserve niyang energy, di niya nagamit kasi walang umiyak sa kanila. So bumili lang kami ng clay kasi kanina pa niya yun inaawitan. Sino pa ba? Si Ate Esang. Sabi namin kay kuya bumili na rin siya ng kanya pero ayaw nga daw niya. Ang gusto niya ay pagkain dahil gutom na daw siya. Kaya naman ito at bumaba na rin kami para doon na lang sa labas kumain. Bumili lang si daddy ng waffles and siomai para sa kanila tapos kami itong fried noodles. Pagkatapos nga nun ay bumiyahin na rin kami pa Bustos. Nung nandito na nga kami sa may tulay, nagulat nga kami kasi mas tumaas yung tubig as in. Sana nga ay tumigil na yung ulan kasi nga marami nang naaapektuhan. At sana nga rin ay maging maayos na ang sistema dito sa Pilipinas. Para na nga rin sa ating mga kapwa Pilipino na nahihirapan. Balik na nga tayo dito, pagkatapos nga niyan ay dumiretso lang kami sa Pure Gold para makapamili ng konti. Mabilis ang pamimili nga lang din to kasi nga napakalaki ng dilim sa labas, mukhang uulan na naman. O paano hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. God bless. Bye!